Hello mga kasari, welcome back ulit dito sa ating munting sari-sari store. Welcome back sa ating YouTube channel. Marami pa rin ako napapansin ng mga kasari natin na ngayon pa lang nag-start or mag-iisip mag-cash in, cash out sa GCash sa tindahan nila. Actually, may vlog na ako kung paano mag-start doon sa ating pag-GCash, cash in, cash out sa sari-sari stores. Pero hanggang ngayon mga kasari, marami pa rin yung nagtatanong kung paano ba talaga ang pagsimula ng GCash, cash in, cash out sa sari-sari store. Kaya sa video na ito, gagawa tayo ng diretso at step by step guide para sa mga baguhan na gustong mag-add ng GCash service sa sari-sari store. Pag-uusapan natin kung paano magsimula, ano yung cash in cash out, saan magpupondo, at ano yung mga dapat tandaan para maiwasan ang problema pag meron ka ng GCash cash in cash out sa tindahan. Ang unang step para makapagsimula ka, syempre kailangan mo muna ng GCash app. So mag-download ka, makikita ito sa Play Store kung Android phone ka at sa App Store kung iPhone ang cellphone mo. Yan, importante na smartphone ang gamit mo ha, hindi ito pwede sa basic phone na di keypad lang dahil kailangan mo talaga mag-download ng app. Kapag na-download mo na, mag-register ka ng account. Mas maganda kung verified account agad para mas mataas yung limit at mas safe gamitin yung GCash account mo. Ito yung GCash account limit natin. Kapag basic account lang, ang limit na matatanggap ng account mo ay hanggang 100,000 pesos per month lang. Yun yung papasok sa account mo. Pero may paraan para maging 500,000 pesos ang limit mo, kalahating milyon. Ang gagawin mo lang ay mag-link ng bank account sa GCash mo. Sa case ko, ang ginawa ko ay gumawa ako ng account sa GSave na makikita rin sa loob ng GCash app. Ang pinili ko itong BPI at saka itong CIMB. So nag-deposit lang ako sa BPI at least 100 pesos. Pag nagawa mo ito, lalaki na yung limit account mo hanggang 500,000. Importante ito, lalo na kung marami kang gagawing cash in at cash out transaction sa tindahan mo. Importante na may bank account ka na nakalink sa GCash account mo. Kung sakali naman, nakulang pa yung 500,000 limit mo kasi sobrang dami mo ng customer. Ang ginawa ko kasi ito, pwede ka rin gumawa ng account ng asawa mo para may backup account ka. So asawa mo naman yun, siguro papayag yun. Yung asawa ko kasi ay hindi naman talaga siya totally gumagamit ng GCash. So yung limit ay hindi namin pinaghahatian kasi pag kunwari may GCash account din yung hinira mong information katulad ng asawa mo, gumagamit din siya. Yung limit, paghahatian nyo yun. Kunwari, sa 500,000 mga kasari, nakagamit na siya ng 200 limit. Tapos, ikaw naman ay 300 limit. So, magko-combine yung limit nyo na yun. Kahit magkaiba kayo ng cellphone number na ni-register. So, mas maganda talaga kung sarili ninyong account. Katulad nung sa asawa mo, sa iyo, huwag kayong bibili or manghihiram ng account sa ibang tao para maiwasan yung problema sa future. So, ito naman mga kasari, share ko sa inyo, ano ba yung cash in at cash out? Kasi, dati marami pa rin nagtataka or naguguluhan tungkol dito sa cash in at cash out. Para sa mga baguhan, ipapaliwanag ko muna kung ano yung cash in at cash out ha. So, ang cash in ay kapag ang customer mo ay pumunta sa tindahan mo na may dalang cash, may dalang pera, at gusto niyang ipasok yung pera sa GCash account niya. So, ang gagawin mo ay magsisend ka ng funds mula sa GCash account mo papunta doon sa GCash account ng customer mo na pumunta sa sari-sari store mo. Simple lang, yung customer magbibigay ng cash sa'yo, tapos ikaw magsesend ka ng GCash funds sa kanya, sa GCash account niya. Ang cash out naman ay baliktad. Dito naman ang customer ay magpapadala ng pera mula sa GCash account niya papunta sa GCash account mo. Kapag natanggap mo na yung pera doon sa account mo, bibigyan mo naman siya ng pera, ng cash. 'Di ba? Usually, dito sa nagka-cash out, may reference number yung customer or kaya screenshot, resibo. Kailangan mo i-check kung parehas yung reference number sa cellphone mo at sa reference number na binigay niya bago mo ibigay yung pera sa kanya. Kasi minsan may mga peking transaction, ganyan. Kailangan tugma yung reference number. Meron pang isang scenario na madalas na ganito yung nangyayari. Magpapadala yung isang tao dito sa tindahan sa Batangas, dito sa tindahan ko. Tapos yung makakatanggap ay taga Bicol. So, ang ginagawa nila ay GCash transfer muna dito sa tindahan ko. Tapos, yung receiver naman ay magka-cash out doon sa tindahan sa GCash. Yung tindahan doon, may GCash account din. Yung tindahan sa Batangas, may GCash account din. So, sila yung magka-transact. Pero, ang customer talaga, yung nagpa-cash in at saka yung nagpa-cash out. Kaya minsan, pinipicturean nila yung transaction receipt para may prueba na ito ay ako yung magka-cash out,
ito yung reference number. Makikita sa resibo yung reference number, date, time, at saka yung number ng pinadalhan. So, importante ito para madaling maklaim yung pera doon kahit taga malayong lugar. Yun yung katunayan na akin yung pera, ito yung reference number. So, isa pa sa pinaka-importante na dapat yung tandaan ay mag-record lahat ng transaction na ginagawa nyo sa GCash transaction nyo. Pwede kang gumamit ng kahit simpleng notebook lang, logbook, o kahit spreadsheet sa cellphone, pwede yon. Tapos, meron ding nabibili sa Shopee na maliit na notebook na meron na dong time, date, cash in, cash out, ganyan. Marami na siya, may guhit-guhit na. Ang kagandahan doon, para makita mo kung sino yung nagpadala, ma-record mo yung transaction, sino ang nag-claim, at magkano yung naging transaction nyo, magkano yung balance mo after ng transaction. Malaking tulong ito para maiwasan yung double claim. Yung kunyari, hindi ka nag-record, na-claim na pala, tas may mag-claim ulit na panibagong claimant, pero parehas din pala yung reference number. Kaso hindi ka nag-record, kaya na-claim ulit na ibang tao. So, madali pa dito mag-track ng pera mo, yung laman ng GCash mo, madali mong matatrack. Tapos, ang pinakamaganda, may record ka talaga kung sakaling nalilito ka sa balance mo. So, ito naman yung tanong ng mga kasari natin. Bakit ba marami nag-GCash cash in, cash out sa mga sari-sari store? Kumikita kasi yung tindera dito sa service charge na pinapataw nila kada transaction. Dahil personal GCash account lang ang gamit natin, wala tayong sinusunod na fix na presyo dito sa pag-charge. Ikaw yung bahala kung 1%, 2% or iba ang pag-charge mo sa sari-sari store. Depende yon sa lugar ninyo. So halimbawa dito sa amin, 2% ang charge ko dito sa mga GCash transaction ko. Ibig sabihin mga kasari, kapag 1,000 ang transaction, kahit cash in man yan or cash out, 20 pesos yung charge ko. Pero sa bayan, minsan 1% lang dahil maraming doon competitors sa bayan dito sa amin. Ibig sabihin sa every 1,000 na transaction, 10 piso lang yung charge nila. So may ibang tindahan naman na mas mataas yung charge dahil malayo sila sa bangko or malayo sila sa bayan kung saan sila nagpupondo. Depende yon sa expenses nyo. Kaya dapat i-consider mo rin yung oras mo, yung data na ginagamit mo, yung wifi, yung cellphone na ginagamit mo, puhunan, at saka risk sa scam at saka hacking. Kasi mas mataas yung risk natin sa scam at saka hacking dito dahil laganap yung number natin kung saan-saan kasi nga nagtatransact tayo sa iba't ibang tao. So, ang pinaka-importante, bago ka magsimula, kailangan alam mo kung saan ka magpupondo ng GCash account mo. Kasi kung walang laman ang account mo, hindi ka makakapag-umpisa ng pagka-cash in sa mga customer mo. Diga? So, may mga over-the-counter partner si GCash tulad ng Cebuana Luwilier, Palawan Pawn Shop, 7-Eleven at marami pang iba. Kahit sa Dali, meron yan. So, meron silang free cash in na limit worth 8,000 pesos per month. Ganito ang nangyayari yan. Kunyari, halimbawa, nag-cash in ka sa Cebuana ng worth 5,000 pesos, tapos sa Palawan Pawn Shop naman, nag-cash in ka rin ng 2,500. So, ang total na na-cash in mo na sa GCash account mo sa loob ng isang buwan ay 7,500 pesos na. So, kapag nag-cash in ka ulit ng 1,000 pesos, may charge na yon dahil lumampas ka na sa 8,000 limit. Kaya dapat binibilang, nire-record mo kung nakailang cash in ka na sa account mo para hindi ka magkaroon ng charge sa yung account. Maghihintay ka ulit sa susunod na buwan sa Uno para magkaroon ka ulit ng free cash in or walang charge na 8,000 limit. Ito naman mga kasari, paano ba yung mag-withdraw ng funds? Kung sakali naman na puno na ng cash out ang transaction mo, puro cash out, puro pasok-pasok sa account mo yung pera, lalaki yung laman ng GCash account mo, kaso mababawasan naman yung cash on hand mo na kailangan mo sa nagka-cash out. So, kailangan mo mag-withdraw, di ba? Kasi kailangan mo i-balance yung laman ng pondo mo at saka cash on hand. Pwede ka mag-avail ng GCash ATM card or mag-transfer ka sa mga bank account. Sa case ko mga kasari, BPI ang gamit ko dahil may BPI GSave ako, di ba? Pinakita ko kanina. So, yung BPI GSave ko, nakalink ito sa BPI online banking ko. Meron din akong app niyan. Kaya, nagre-reflect doon yung mga funds ko sa BPI GSave. Pero dito sa case ko, bihira lang ako mag-withdraw dahil mas madalas nagdadagdag lang ako ng pondo sa GCash ko kasi mas malalakas sa akin yung pa-cash in. So ito ang importante, ang puhunan natin sa ating GCash business. Sa GCash cash in cash out, kailangan talaga yung puhunan. Maglaan ka ng separate na pera para sa puhunan dito. Huwag mo munang gagalawin para mapalago mo yung transaction mo dito sa bago mong inumpisahang GCash transaction or GCash business. Habang tumatagal, makikita mo na malaking tulong din ito
sa kita ng sari-sari store mo. So yun yung advice ko sa inyo, huwag niyong paghalu-haluin yung pera ng GCash nyo at saka yung pera ng tindahan nyo para alam nyo kung kumikita yung GCash nyo. Pero makikita nyo naman yun kung may record kayo ng mga GCash transaction nyo. Ayan mga kasari, kung gusto nyo, pwede ko rin gawin ang part 2 ng video na ito. Doon pag-uusapan naman natin yung mga common scams sa GCash, paano may iwasan yung mabudol ka, at saka mga safety tips para sa mga tindahan kung anong dapat nyong gawin. Ayan mga kasari, kung nakatulong ang video na ito, like, share, at subscribe na rin kayo sa channel para mas marami pa tayong matulungan ng mga kasari-sari store na gustong magnegosyo ng katulad nito. Maraming salamat sa panonood mga kasari. Happy selling sa inyo. God bless po. Bye-bye.